Acero Records. May kikwento ako sa inyo. Istorya ng isang adik. Hambog ng sadko. Isang binata, ang pangalan ay Vicente. Asal niyang pangkalye, akala niya disente. May pagkabayolente ang kanyang mentalidad, dahil masasamang tao kasama niya sa pag-edad. Kanyang ina ang bumubuhay sa kanya. Siya ay lumaki na di kilala ang ama, kaya galit siya sa mundo at naisipan niya na magrebelde. Kanyang buhay ay nasira at nagkanda leche-leche. Ito ay lumala nung dumami kanyang tropa, natutong uminom, manigarilyo at magdroga. Kanyang buhay ay madrama, para bang isang nobela. Ngunit pag siya'y nakadroga, nalilimot ang problema. Kaya naisip niya, pagdodroga solusyon sa kalungkutan at galit na namuo sa emosyon. Kaya kapag walang pandroga sa kanyang pang-araw-araw, pinasok niya ang panguhold at ang pagnanakaw. Di binawal sa sarili mo ang bawal na gamot. Asahang balang araw ikaw mismo ang mananagot. Mga Panginoon sa droga, bakit mo sinasamba? Sila ay talikuran na ng buhay mo'y maisalba. Dahil hindi iyan sagot at hindi iyan sapat. Magbabago ka lang ba kapag huli na ang lahat? Di ko kayo inuutusan, ito ay babala. Sa droga buhay lalala at walang mapapala. Kaya di nakakagulat si Vicente na kulong, dahil sa pagsasyabu siya ay tuluyang nalulong. Bumubulong ng mag-isa sa kanyang selda tulala. Buhay niya ay lumala ng lumala ng lumala, at sa hindi inaasahan bigla siyang pinalaya. Kanyang ina ay nandyan kahit siya nagkasala. Kanyang ina ay nag-ipon para sa pangpiyansa. Hindi siya matiis kaya binibigyan ng tsansa. Kahit paulit-ulit siyang bumabalik sa rehas, pagmamahal ng nanay niya walang kaparehas. Ngunit di siya nagbago, puso niya ay puro galit. Nagnanakaw siya ng gamit para lamang makagamit, at siya ay nangahablot kapag nalaman niyang may traffic. Gagawin niya ang lahat basta sa kanyang pag-aadik. Si Vicente ay nabuhay, naganap na kriminal. Akala niya ay tama ang mga gawaing iligal. Ituloy natin ang istorya. At isang gabi wala na siyang pangdroga sa tabi, kaya siya ay nangangati at hindi mapakali. Siya ay lumabas at hinandang dalin baril niya, at may nakita siyang taong naglalakad ng mag-isa. Nilapitan niya ito at tinutukan sa likod, at sabi niya, mamamatay kapag hindi ka sumunod. Di niya pinalingon yung tao para di siya makilala. Sabi niya, akin na pera mo kung ayaw mo ng bala. Ang biktima ay sumagot habang umiiyak. Sabi niya ang pera niya ay para sa kanyang anak. Si Vicente ay nagalit, binaril niya to sa ulo. Pagtumba nakita niya mukha nung tao at tumulo ang kanyang luha, dahil ang kanyang nabiktima ay kanyang ikinagulat at ito'y kanyang ina. Di siya makapaniwala, ang ina ang pinatay. Kapalit ng droga niya ay buhay ng kanyang inay. Di binawal sa sarili mo ang bawal na gamot. Ayan ang sinasabi ko, ngayon ikaw ay nalagot. Mga Panginoon sa droga, bakit mo sinasamba? Sila ay talikuran na ng buhay mo'y maisalba. Dahil hindi iyan sagot at hindi iyan sapat. Magbabago ka lang ba kapag huli na ang lahat? Di ko kayo inuutusan, ito ay babala. Sa droga buhay lalala at walang mapapala. Ito ay kwento ngunit naganap na sa tunay na buhay, dahil dyan sa droga kay daming tinubuan ng mga sungay. Imbis na pagulungin ng buhay para may tumulong, mas pinili mong bato ang iyong pinapagulong. Kausapin ng sarili, salamin iyong titigan, at pilitin pagdodroga ay pigilan at tigilan. Dahil si Vicente ay nasira dahil sa bato, at si Vicente ay ako, inaamin ko ako. Dahil lamang sa bato, aking inay, aking nadama. Siya nakakaintindi sa akin at siya ang karamay. Yung gabi siya'y nabaril at bago siya bumitaw, siya ay umiti sa akin at ako'y mag-ingat daw. Kaya sa mga tulad ko, magbago na kayo habang di pa huli lahat, dahil sa akin huli na to. At ako'y napagod na, nais ko'y kapayapaan. Susundan ko na aking ina. Paalam!